And how do you feel about that, Mayor? Definitely, I feel betrayed because nung siya naman po ay namaal. Traidor. Mayor Hani Lacona nagpa-interview po sa Channel 5. At grabe, walang katapusang sinasabi niyang pagtatraidor kay Yormisco Moreno. Ha? So, ito po yung matutunghayan natin sa video ito. Big love shoutout po sa ating lahat at isang mapagpalang araw na Martes. Ayan, filing of COC na po. Ayan po, excited na po tayo. Ayan na, baka ngayon po mag-file si Yormisco Moreno at ang Yormis Choice. Ha? Ito nga po, para manawaan natin lahat mga cause. Nagpa-interview po si ate doon sa Channel 5. Ha? So without a further ado, let's begin. Manila Mayor Isko Moreno, because we all know naman na kayo yung magkakasama before. So nagkausap po ba kayo ulit? Nakapag-uhuling usap po namin, I think way back early August pa po yata. That was the last time po na nakapag-usap po kami. And ano po yung napag-usapan ninyo tungkol po dito sa pagkandidato kung meron man? Wala lang po. Nabanggit lang po nga niya na binabalak po niya na tumakbo. Teka, may naalala ko. Mayroon po kasing kumakalat na video o kwento na mayroon daw nagpapaalam sa isang ate. Ngunit daw ay nagalit po daw si ate sa pagpapaalam ni Yormisco Moreno, ha? Ewan ko, totoo ba yun o hindi, ha? Ulit na mayor. Yun lang naman po, very short lang po ang pag-uusap namin at nabanggit nga po niya na siya po daw ay nagbabalak na tumakbo. And how do you feel about that, Mayor? Definitely, I feel betrayed. Because nung siya naman po ay namaalam at tumakbong presidente, very clear po. Sabi yung salitang na maalam, ha? Amin sa partido po namin na kapag hindi po siya sinwerte ay hindi na po, magre-retire na daw po siya. At in several occasions po na magkakasama po kami ay lagi po niyang sinasabi yon, assuring everyone na he is already retired in the field of politics at hindi ho kami magiging magkalaban kahit kailan. Opo. So, hindi... Lilinawin ko lang, ha? Lilinawin ko lang. Sino bang gustong bumalik si Yormisco Moreno? Diba ang taong bayan nananawagan, sumisigaw na balikan na Yormisco Moreno? Bakit kaya sumisigaw yung mga Manileño na balikan na Yormisco Moreno? Ibig ba sabihin noon na hindi sila napangalagaan ng kanilang ate? Ganon po ba? Hindi po ba nasunod yung mga nasimulan o natapos yung mga nasimulan ni Yormisco Moreno? Kasi hindi naman yan sila sisigaw na balikan na Yormisco Moreno kung nasunod ni ate ang lahat na mga nagawa ni Yormisco Moreno. Di ba? Po ba na-consider na, well, sinabi nga po ninyo na nasabi na dating Mayor Isko na magre-retire siya, but apparently mukhang hindi pa pala siya magre-retire. Hindi po ba napag-usapan yung possibility of being partners again? Wala na po ba yun sa picture? Wala po kasi very clear po talaga yun In fact, yung bago po siya umalis ng Maynila, ay pinagdilinan pa po niya kami ni Vice Mayor Yul Servo. Klaro po sa amin ni
Vice Mayor Yul Serbo po na magre-retire na po siya. In fact, nabanggit po niya na he would venture into teaching at alam naman po natin na nagbalik showbiz po siya. Ha? Naalala ko, Mayor, Mukhang may naipangako si ate. Tignan natin ang pangako ni ate. Mayor Isko Moreno Dumagoso, maraming salamat po sa inyo. Boss, umasa ka, hindi ko po kayo bibiguin. Sorry, si Chicky Verhel po pala ito. Nung a few months ago, no, sinabi po ninyo na yung decision nyo to run as mayor will depend, tama po ba? Will depend on dating Manila Mayor Isko's decision? Tama po ba ito? Ano yung, No, what hindi does that- po. Hindi po. No po. Never Parang, considered that. you said you're giving him time to reconsider his plans. Opo, siya po. Siya, I was talking about him po na that was the time when he told me na he planned to run for mayor. So I told him to reconsider his plan. Yun po yun. Okay. Opo. Okay, so parang sana hindi na lang siya tatakbo. Parang ganon. To reconsider. Dapat po. Kasi yun naman po talaga ang napag-usapan namin. At lagi po niyang binabanggit yun sa kahit Yun nga ang napag-usapan. Ang problema kasi, masakit sa feelings ni Yorme Isko Moreno na napabayaan yung Batang Manila. Kasi nga noon, grabe yung effort niya, yung dedication niya sa trabaho. 24/7 nagtatrabaho si Yorme Isko Moreno, napaayos ang Manila. Tapos ngayon, napabayaan. Oh, kahit sino namang babalik talaga para sa muling pagbangon ng Maynila. Ha? Hindi po yung pagtatraidor. ano pong mga events or mga magkakasama po kami. Sinabi po niya yan ilang beses sa harap po ng lahat ng mga kapartido po namin. Sinabi Opo, alam po namin na sinabi ni Yorme Isko Moreno noon dahil sa buong akala niya ay magawa o masunod mo yung mga nagawa ni Yorme Isko Moreno. Pero hindi eh. Kaya nakinig siya sa taong bayan, sa pananawagan ng taong bayan, bumalik ka na, Yorme Isko Moreno. At iyon ay hindi pagtataksil ha, hindi pagtataksil. At gaya na nga sinabi ni Yorme Isko Moreno, susundin niya ang taong bayan kaysa mga kasama niya, kaibigan niya na hindi naman nagtatrabaho ng tama, kumbaga sa salitang ni Yorme Isko Moreno, tulunggis. Di ba? Awayin niya talaga kahit sino pang mga kaibigan niya, kasama niya, basta hindi nasunod yung taong bayan. po niya yan kapag may malakihan po kami mga kausap na mga barangay officials at kahit po sa mga ordinaryong tao ay lagi po niya yan sinasabi. At lagi po niya ina-assure yung aming pong partido na wala pong ganyang mangyayari. Pero ito yung pinakamainit, ang inyo pong panunumpa bilang bagong miyembro ng Lakas CMD. Ano po ang nagtulak kay Mayor Lahani Lacuna? Ako na pong sasagot. Ang nagtulak po kasi po naghanap po sila ng big fish para may laban sila this coming election, ha? Pero hindi madadala yung mga Manilinyo, yung mga Batang Maynila. Kahit gaano pa kalaki yung pira o mayaman pa sila dahil alam naman nila kung ano lang ang magawa o kaya ni ate sa bilang isang public servant. Kaya never again yung mga Batang Maynila. Na para gawin po ang hakbang na ito?
Unang-una po, ako po ay formerly may alliance po tayo sa Aksyon Demokratiko. Meron po kami local party talaga, yung Opo. Asenso Manileño. But with an alliance po with Aksyon Demokratiko during the last presidential election. Tangan nga lamang po, ang presidente po ng Aksyon Demokratiko ay ang ating pong former mayor Isko Moreno. Okay. Kaya nga po, alam naman po siguro ng lahat na kami po ay maglalaban sa susunod na taon. Kaya minarapat ko na po na mag-resign po ako sa Aksyon Demokratiko. Opo. Yung aking po mga ibang kaalyado po ay nag-resign na rin po sa Aksyon Demokratiko. At Oh, di ba? Di ba meron pang Asenso Manileño? O bakit kailangan pa makipagdikitan doon sa admin sa PDP laban na kilala naman yung mga tambaluslos? Di ba nila alam na mas lalong nasisira yung mga pangalan nila dahil sa pagdikit doon? Anong habol doon? Bakit doon pa talaga dumikit? Anong habol nila? Nako, nababasa niyo yung iniisip ko kasi yun din ang iniisip niyo, ha? Alam na this. hinikayat po nila po na sumama naman po sa Lakas CMD. Ako naman po ay nagpapasalamat dahil pareho po ang ninanais po natin ng Lakas CMD at syempre po ng local party namin, ng Asenso Manileño. Pareho. Well, bahala ka. Kung saan ka lilipat, basta wala nang kaugnayan sa iyo si Yorme Isko Moreno, kaya wag mo nang sabihin na traidor, ha? Bahala ka kahit saan ka pa magpunta o makipagsapi ka pa doon kay Donald Trump. Wala na kaming pakialam doon. Ang importante lang namin ngayon is si Yorme, yung Aksyon Demokratiko ay talagang Yorme's choice, vote straight po talaga. Po ang amin pong mga plataforma at mga programa na yun nga po yung mga programang diretso sa tao. Kaya Diretso sa tao. Ako po ay nanumpana ng isa. Tama, di ba? Diretso sa tao. Nakita niyo nakaraang recently videos ko. Yung sinanay, tuwang-tuwa. Yung sa District 4 na vote straight po sila. Ano bang sabi ni nanay doon? Ito, sa recently video, makikita nyo rin yung link dito sa comment section. Sabi ni nanay, yung dating 1,000 para sa senior, kinaltasan nagiging 500 na lang. Saan yung diretso dyan? Diretso sa 500? Wow, ha? Babalo yun. Wow! Araw kay Speaker Martin Romualdez. Ayun nga pala. Ma'am, meron po akong nakausap na personal at malapit din. Speaker Romualdez Tambalos. Ano bang meron doon? Special ba na tao yon? Sabi nga ng iba, Temple Buron daw yun. Kaya nga, ibang tao, tinatawag na po kayong tambakuna. Hindi pa ako tumawag, ha? Yung tao. Makikita niyan, maraming post dyan sa Facebook page. Hindi na lakuna, tambakuna na. Po ninyong kaibigan o kakilala, medyo nagbulong lamang po. Total, tayo lang dalawa lang naman po ang nag-uusap at wala naman po nakikinig sa atin. Pakitong nga po na hindi naman po kayo ika nga quote-unquote ang nagsunog ng tulay doon sa dating mayor, kundi yung dating alkalde raw po yata ang gumawa ng hakbang para sa hihiwalay ninyo na nagtuturingan kayo bilang mga magkakapamilya. Tama po ba, Mayor? Ay, opo. Total, tayong dalawa lang naman. Opo, tayong dalawa lang. Huwag po kayong mag-alala at sikreto nating dalawa ito. Tambalos ng langaw ka. Opo naman. Opo naman. And I understand, sabi rin po ng aking very reliable source, na hindi ko na ibibigay initial dahil kilala ninyo, na pati raw po siya, hindi siya makapaniwala dahil yung dating pagiging magkapamilya ninyo ay mukhang inihanap daw ni
Kasi mismo si Yormesco Moreno din hindi makapaniwala. Di siya makapaniwala na hindi pala kaya gampanan yung tungkulin ni Mayora Hani Lacuna. Mismo si Yormesco Moreno hindi rin nakapaniwala kasi ang buong akala niya masusunod kasi nga may pangako. Mamaya papakita natin yung pangako ni ate mamaya. Yorme Isko nang ilalaban sa kanya na hindi niya inaakalang gagawin. Tama po ba? Na mukhang naghanap ng ibang ilalaban? Tama po siguro. Hindi ko naman po kilalang kung sino yung inyong very reliable Gusto niyo po na initial? JC ba? Ay, kayo nang sabi, hindi ako. Sinabi na pala Nasa picture niyo po, doon sa pinadala yung picture sa akin. Anyway, so ang isang malinaw po lamang, yung dating maganda at parang pamilyang samahan ninyo, hindi po sa hanay ninyo nang galing para magkaroon ng pagkakawat-awat. Hindi po. Yan po ay isang bagay na nakakalungkot at di naasahan. Opo, actually, nung ako po, may share ko lang with your indulgence sa Mayor Hani, mga kabalitan at kabalitaktakan. Nung bago po kasi mag-eleksyon, nung nakaraan, kinausap ko po, in-interview ko sa dating platform ko po si Yorme Isko. At ang talagang binitawan niyang salita, hindi ko iiwanan ang Maynila. Yun pala finish na. May nanalo na. Ba't sabi nila traitor daw, ha? Diba? Yung mga palagi na lang pagpa-interview sa mga radio, sa mga television, ay mas lalo talagang magagalit yung mga manilinyo o mas lalong ikakabagsak o ikakasira ng kanilang mga pangalan niya. Promise. Taga yun sa bato. Okay? Sabi ko, on the record dyan, Yorme, ha? On the record to John, hindi ko iwanan ng Maynila. Hindi pala hindi yung pagiging mayor. Kasi nga naman pala, pagka naging presidente ka, nasa Maynila pa rin yung Malacanang. Ngayon ko lang na-understand. Recent ka lang. Anyway, isa pang classic, di po ba? Dahil with your indulgence, ang inyo pong ama talagang ang narating po hanggang vice mayor lang. Tapos kayo po, historical, naging mayor kayo. And to think na historical, naging mayor dahil kay Yorme Isko Moreno. Sino ngayon ang walang may utang? Sino ngayon ang walang may utang na loob? Si Yorme Isko Moreno, mukhang nabayaran na yung utang na loob niya kay Sir Danny Lacuna. Ano yun? Yung pagpapaupo ni ate dyan sa pwesto bilang mayors ng Manila. Historical pa nga, di ba? So ngayon, isigaw ng taong bayan na bumalik si Yorme Isko Moreno at babalik si Yorme Isko Moreno. Tapos, sobrang galit nila. Sana yung utang na loob nila kay Yorme Isko Moreno. Ha? Sila pala ang traidor. Di ba? Klarong-klaro. Ang maganda naman ang performance ninyo sa ngayon. So talagang salamat po. Apoy pinapaubay. Maganda yung performance ngayon. Pwede ba namin makita yung resibo? Mga tao ngayon, kailangan hindi na basta-bastang maniwala ang mga tao ngayon. Gusto lang may resibo talaga. Pwede ba ilatag yung mga resibo natin? Kung pwede lang naman. Kung wala, di hanggang salita na lang tayo dito. Hanggang paninira na lang tayo. Hindi naman gaya kay Yorme Isko Moreno na taas noo na maglalakad sa buong Kamanilaan dahil nga may resibo. Hindi siya mahiya. Kasi nga maipagmalaki nga ng mga batang may manilinyo. Saan ka nakatira? Sa Tundominium. Saan ka pa? Mura pa. 2,000 lang. Monthly. Saan ka nag-aaral? Diyan sa may Almario. Wow. Parang private kasi fully air condition yan. Saan ka galing na ospital? Sa Santa Ana Hospital. Grabe doon. Yung sakit ko na imbis na pang isang buwan, 3 araw lang doon. Bakit?
Grabe yung mga gamit doon. High-tech. Puro standard. Oh? Tapos full air condition pa. Sarap nang bumalik doon eh. Oh, di ba? Kaya nyo na lamang sa mga taga Maynila ang inyong kinabukasan dyan sa inyong pwesto. Tama po ba, ma'am? Tama po kayo dyan. Alright. With your indulgence, ma'am, baka meron akong nakalimutan o nakaligtaang itanong sa iyo sa ating personal na pag-uusap. Tayo dalawa. Wala naman po. Any message po, lalo na sa mga taga Maynila. Go ahead, ma'am. Sa atin pong mga kababayan dito sa lungsod ng Maynila, umasa po kayo na kayo lamang po ang una kay Dr. Hani Lacuna at gagawin po natin ang lahat upang maramdaman po ninyo ang kalinga ng isang tunay na Kaya nga sila sumisigaw ng balikan na Yorme Isko Moreno kasi hindi ramdam yung kalinga mo eh. Real talk ko yan, hindi pa ako nagsabi niyan. Mismong mga constituent mo. Oo. Mga estudyante, dili yung mga allowances. Isang senior, kalta sa 1,000, naging 500 na lang. Oh, paano ka magugustuhan yan eh? Si Yorme Isko Moreno, nagpasimuno niyan na 1,000 at may pa-birthday cake pa at insure na gatas sa mga seniors. Tapos sa mga estudyante, may allowances plus mga ano pa, laptop o tablet. O, di ba? na ina. Alright, kala ko ma'am, tunay na ate. Gusto ko nga ho yun eh. Di ba? Dito. Mayor Isko Moreno Dumagoso, maraming salamat po sa inyo. Boss, umasa ka, hindi ko po kayo bibiguin. Naiyak tuloy si Yorme Isko Moreno. Paiyak na si Yorme Isko Moreno. Diyan kasi buong akala niya, hindi siya bibuguin eh. Kasi buong akala niya, yun na yung insure na yun, yung insure, yung 1,000, yung pa-birthday cake sa mga magbe-birthday ng mga seniors, ay hindi mawawala. Nawala pala. Buti na lang talaga, hindi talaga tumudo iyak si Yorme Isko Moreno dyan kasi sayang yung luha niya. O, diba? So, yun nga mga kois, no? Nagpa-interview po ang ating mahal na mayora dyan sa City of Manila sa TV5. At wala namang ibang pinagsasabi kundi betrayed, tapos, alam niyo na, anong ibig sabihin nun? Pagtataksel. O, diba? Pagtataksel daw sa kanilang mga grupo. Kay Yorme Isko Moreno, gaya ng sinasabi niya, aawayin niya ang lahat. Ito, pakinggan natin si Yorme Isko Moreno, ha? Utang na loob ko sa taong bayan. Kaya kahit kakampi ko, aawayin ko kapag talipanda sa taong bayan. Oo, klaro. Kahit nakakampi ko sa politika, kasama ko kahit ngayon. Nagtatanggal ako kahit kakampi ko kapag piniperwisyo tao. Kasi ang gobyerno, supposed to be, sinasandalan ng tao. Hindi yung kami-kami lang mga politiko ang mga nagkakasunduan. No? Dapat ang pinagkakasunduan namin yung utaw. Kaya, klarong-klaro, di ba? Ito na naman tayo sa panawagan ng mga taong bayan, ha? Bumalik ka na! Bumalik ka ano na! yan? Bumalik ka na! I love you. Diba? Hindi mismo si Yorme Isko Moreno may gustong bumalik kundi ang taong bayan. Okay? Klarong-klaro na. Sila po ang traidor. Ayan, ha? May grab shoutout po sa ating lahat. May grab shoutout po to Don Marsing, to Ma'am Milsey, Late Reyes, ayan, Aurea Consino, ayan, Victorinos, ayan, may grab shoutout. Marami pa. Kay Ma'am Tis Pilahis, may glove shout out. Ayan, sa lahat po.
lahat ng mga Esconians po, kasi hindi ko na kayo isa-isa lahat kasi marami po tayong sumusuporta kay Yorme Isko Moreno. Ipagpatuloy lang po natin. Please follow, like, and share, and subscribe. Yung subscribes at like nyo mga ko-is ay malaking tulong po yan para sa pag-grow up sa ating YouTube channel. At dahil umabot po kayo sa dulo ng ating video, may karapatan po kayo mag-like, share, and subscribe. So for now, I'm Gan Manila. God first, God bless all. Peace. Bye-bye. Our hearts beat to the city streets. We began to feel the fire.